Mga kabayan, nagpahayag si Senator Ruben Padilla kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Sa kanyang mensahe, tila ikinalungkot ng senador ang walang tigil na bangayan sa loob ng bansa sa gitna ng seryosong banta ng digmaan sa gitnang silangan. Ang mundo ay nasa binggit ng malawakang digmaan, pero ang politika sa Pilipinas walang tigil. Dagdag pa niya na tila babala sa gitna ng umiinit na diskurso sa politika. Isa lang ang masasabi ko sa inyo, pasalamat kayo at Ramadan pa. Ang pahayag ay dumating sa panahon kung saan sabay-sabay ang mga isyong kinakaharap ng bansa mula sa mga usaping politikal tulad ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte hanggang sa mga panlabas na tensyon na maaaring makaapekto sa seguridad at ekonomiya ng Pilipinas. Samantala, sa kabila ng mga banat ni Padilla, nanindigan naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi umano mauubos at hindi magtataas ang presyo ng mga pagkain sa bansa. Ito ay sa kabila ng patuloy na tensyon sa gitna ng silangan kung saan apektado na ang maraming bansa, kabilang na ang Pilipinas. Ang iba't ibang mga food processors at saka retailers ay maayos naman ang stock natin. Ang supply ay hindi kailangan na mag-alala ang taong bayan. Ang food supply natin ay sapat kahit na pangmatagalan. Samantala, sa iba pang mga balita, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakatutok sa presyo sa gitna ng pagtaas ng langis. Ito ang naging pahayag o ito ang naging diin ni Marcos Jr. sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at pangamba sa epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Sa kanyang pahayag, sapat aniya ang supply ng langis at pagkain sa Pilipinas at ang pangunahing tutok na lamang ng pamahalaan ngayon ay ang pagkontrol sa presyo ng mga bilihin. Huwag po mag-alala ang tao. We are securing the supplies of oil. We are securing the supplies of food. Sapat naman ang ating mga supply, kaya't ang binabantay na lang natin ngayon ay ang presyuhan. Umani ng reaksyon ang pahayag ni Retired General Orlando De Leon matapos niyang direktang hamunin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng matagal ng isyu ng umano'y hindi nababayarang buwis ng pamilya Marcos. Sa kanyang official Facebook, iginiit ni De Leon ang kanyang panawagan. Mr. Marcos, ang pamilya ninyo ay may humigit kumulang 250 billion pesos na hindi pa nababayarang buwis. Bayaran mo lang yon, puro ka utang. Ang natunang pahayag ay muling nagbukas ng diskusyon hinggil sa isyu ng tax estate na matagal nang iniugnay sa pamilya Marcos. Isang usaping paulit-ulit nang lumilitaw sa pampublikong diskurso, lalo na sa gitna ng mga isyong pang-ekonomiya. Lumabas ang komento ito kasabay ng mga ulat na ang administrasyon ay naghahanap ng pondo upang tugunan ang epekto ng global oil crisis, kabilang ang pagbibenta ng ilang ari-arian ng gobyerno upang madagdagan ang pambili ng supply ng langis sa bansa. Bagamat wala pang direktang tugon ang Malacanang sa pahayag ni De Leon, patuloy na nagiging sentro ng usapan ang balanse sa pagitan ng pangangailangang punduhan ang mga agarang pangangailangan ng bansa at ang panawagan para sa accountability sa mga matatagal ng isyong pinansyal. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pag-comment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Hindi raw mauubusan at hindi rin daw magtataas ang presyo ng mga pagkain sa bansa. Galing mismo yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang tanong, may pambili pa ba ang mga kapatid natin? Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Julie Baiza. Sa gitna ng tumitinding oil crisis na dulot ng sigalot sa Middle East, may siniguro si Pangulong Bongbong Marcos. Sapat daw ang supply ng pagkain sa Pilipinas. Ang iba't ibang mga food processors at saka retailers ay maayos naman ang stock natin. Ang supply ay hindi kailangan na mag-alala ang taong bayan. Ang food supply natin ay sapat kahit na pangmatagalan. Sinabi yan ng Pangulo sa distribution center ng isang kumpanya ng pagkain sa Laguna para tiyakin ang supply at presyo. Ayon pa sa Pangulo, napapayag niya ang mga manufacturer at food processor na huwag muna magtaas ng presyo hanggang sa susunod na 2 buwan. Hindi tataas ang presyo hanggat kaya nila. Kaya siguro mga 1 buwan, yung iba baka 2 buwan hindi magagalaw yung presyo.
Nakausap din ng Department of Trade and Industry ang mga supermarket owner. Nangako raw silang hindi rin muna sila magtataas ng presyo. Pero kung hindi nga nagmahal ang mga pagkain, ang problema naman ay ang panggastos. Halimbawa na lang ang mga tsuper na kakarampot na lang ang kinikita dahil sa sobrang mahal na petrolyo. Batid naman daw ng palasyo ang hinaing na yan, kaya humingi sila ng pangunawa. Ang transport sector naman daw ang inunang bigyan ng ayuda. Binabalanse raw ng pamahalaan ang pagtulong sa mga commuter at sa mga driver-operator. Panawagan pa ng palasyo, magtulungan at magkaisa na lang. Nauna na rin nangako si PBBM ng ayuda para sa mga tsuper. Pero hanggat wala pa yan, no choice kundi maghigpit na lang muna ng sintron. Naipadala na ang formal na imbitasyon ng House Justice Committee kay Vice President Sara Duterte sa isasagawang pagdinig sa mga reklamong impeachment na isasagawa sa March 25, 2026. Pirmado ito ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Nakapaloob sa imbitasyon ang tatalakayin sa hearing gaya ng ipatutupad ng mga panuntunan at mga preliminary issues gaya ng motion at request sa House panel. Kabilang narito ang hiling na protective custody kay Ramil Madriaga, detainee ng Bureau of Jail Management and Penology na itinuturing na mahalagang testigo ng complainant sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Gayon din ang hiling na pagpapasapina sa mahalagang dokumento gaya ng bank records, statements of assets, liabilities and net worth ng Vice Presidente at iba pa. What's gonna happen during the hearing proper will be the presentation of witnesses and evidence of the complainant to be followed by that of the respondent, no? Pero meron tayong mga pending request, petition, and concern which we need to thresh out first before we proceed to the presentation of witness and evidence. Giit ni Congresswoman Luistro, kung hindi sipot sa pagdinig ang Vice Presidente, posibleng mapabilis ang proseso ng pagtukoy kung may probable cause o sapat na ebidensya sa mga aligasyon ng impeachable offense. Bukod sa March 25, itinakda rin ang iba pang petsa ng pagdinig ng House Justice Panel, gaya ng April 14, 22 at 29. Ang defense team naman ng Vice Presidente, kailangan munang talakayin ang gagawing hakbang kaugnay ng impeachment hearing. The allegations of the complainant remains unchallenged, remains unrebutted, no? Remains standing. There's a possibility really that there will be a declaration of the existence of probable cause, and tingin ko pagdating ng plenary, mahihirapan din ang mga House members not to support, di ba? Because wala ngang ebidensyang ipinakita ang ating respondent. That is just a possibility. But of course, it will depend on the prerogative of the justice members. Ang posisyon kasi talaga namin is that the complaints themselves do not or failed to state the ultimate facts that would constitute impeachable offenses. Kung ihahalin tulad natin to sa isang preliminary investigation sa harap ng Office of the Prosecutor, ang dapat nangyari dyan, ina-assess yung complaints doon lang sa four corners of that complaint at mga ebidensyang naka-attach, ma-assess kung meron ngang probable cause. Yun ang magiging determination nila. So nandun tayo sa ganung dilema at hindi ko naman kinakaila na may ganyang dilema. Kasi how do we now rebut? Kung mag-present ng witness yung complainants, kami naman, ano ang magiging participation kung hindi kami pwede mag-examine or cross-examine ng mga witnesses na yan? Batay sa House Rules, ang House Justice Panel members ang may kapasidad na suriin ang mga testigo at ebidensya sa isasagawang pagdinig, samantalang ang mga abogado ay aasiste lamang sa kanilang kliyente na respondent, complainants at testigo. O nga pala po, lumalabas sa datos na 30% ng ating mga inaangkat na mga finished product na gasolina at diesel ay galing sa China. At pinost ko nga po yung sinabi ng mga Chino na hindi naman daw nila tayo iipitin pagdating sa supply. Mga panahon ngayon na talaga nagkakaipitin na sa supply. At ang sabi ko, anong masasabi ni Tony Carpio, ni Risa Ontiveros, ni Chel Jokno, ni Laila de Lima, mga kaaway ng China, nakakakuha ba tayo ng gasolina at diesel ngayon sa Amerika? Ang inyong mga amo, hindi. Dahil ang pagkukunan natin ngayon nagkakagipitan ay yung bansa na pilit yung inaaway
na talaga namang pinanggagalingan din ng kapital at turista na pinakikinabangan ng ating mga karatig bansa dito sa Southeast Asia na hindi natin na papakinabangan kasi nga ang mga uri, ang mga Tony Carpio, Ontivirus, De Lima, Jokno, Tariela ay pilit na linalabanan at inaaway ang bansang China.